Sure ako, magdadatingan na mas marami pang electrified cars sa Pilipinas this year. Kaya naman, mas mapaparami ang mga ganitong spec check between electric offerings. For this episode, ang titingnan natin ay dalawang Korean beauties. Huwag niyo akong tanungin kung sino bias ko sa dalawang ito dahil ako ay nasa gitna at nagmamasid-masid lang. Pero tingnan natin kung sino sa dalawang full electric na ito ang mas sulit. I'm Stanley Chi and this is the spec check between the Hyundai Ioniq 5 or the Kia EV6. Parehong long-range variants nila ang sisilipin natin kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Like this video, subscribe to Phil Kotse and click that bell icon. Kotse ba? Phil Kotse na. Konting backstory lang, no? From a global perspective, Kia is under Hyundai Group. Kaya naman their electric offerings are built on the same platform. Nagkaiba lang sa design pero as you will see later, marami silang similarities dahil nga magpinsan sila. Oh, syempre pa, simulan natin sa presyo. Parehong under 4 million pesos ang dalawang ito. Napakamura, no? The Hyundai Ioniq 5 Extended Range is priced at 3,698,000 pesos habang ang Kia EV6 GT Line Long Range ay nasa 3,788,000 pesos. 90,000 pesos difference sa kanilang dalawa. Sa dimensions, mas mahaba overall ang EV6 compared sa Ioniq 5. Yun nga lang, mas mahaba ang wheelbase ng Ioniq 5 at 3,000 mm laban sa 2,900 mm ng EV6. Pareho sila ng lapad pero mas mababa naman ng 55 mm ang EV6. In terms of styling, the Kia EV6 is very forward-driven habang ang Ioniq 5 naman ay may retro cues thanks to its shape. In terms of amenities, medyo quit sila with automatic LED headlights. Full width taillights na magkaiba lang ng approach. Power folding mirrors and powered tailgate. Significant difference lang yung fixed panoramic sunroof ng Ioniq 5, meaning hindi ito nabubuksan. Meanwhile, the EV6 has a sunroof too pero sa front section lang. As with all electric vehicles, a permanent magnet synchronous motor powers both Ioniq 5 and EV6. Nagkakaiba lang yan sa battery and resulting output. The Ioniq 5 has a 72.6 kWh battery habang ang EV6 ay may 77.4. Parang ang konti lang ng difference, no? Medyo lalo na kung pagdating sa power output, pero malaki naging effect nila sa overall range ng mga sasakyan. Tulad sa exterior, magkaiba ang approach ng Hyundai at Kia when it comes to interior styling. May mga key similarities lang tulad ng panoramic unified screen in front of the driver and the rear vents sa B-pillar sa likod. Pagdating sa amenities, halos pantay na pantay sila. Hindi lang natin masabi sino talaga lamang dahil medyo kulang ang info sa spec ng Ioniq 5 when it comes to the front seats at sound system. Pero again, nearly identical sila sa part na ito. When it comes to safety, medyo tabla ulit ang dalawang ito. May small differences lang tulad ng brake assist, manual speed limiter, and rain sensor sa Ioniq 5. Ang EV6 naman ay may safe exit assist which uses the blind spot detection pag bubuksan mo ang pinto mo para hindi ka mabangga. So ano sa dalawang ito ang mas sulit? Again, the Hyundai Ioniq 5 Extended Range is priced at 3,698,000 pesos while the Kia EV6 GT Line Long Range is at 3,788,000 pesos. Mukhang mas sulit ang Hyundai dahil almost the same naman sila ng amenities sa Kia. Nagkatalo lang talaga sa styling inside out and range dahil mas malayo ang mararating ng EV6. Yung ilan sa amin, mas gusto ng sleek appeal ng EV6 and won't mind paying the 90,000 pesos premium. Kayo ba? Comment nyo na lang sa baba. I'm your host Stanley Chi, ang yung senpai ng turbuhan na nagpapaalala sa inyong lahat na i-follow ko sa mga social media accounts ko. Meron akong Facebook, Instagram,
TikTok, at meron din ako sariling YouTube channel, youtube.com/StanleyChi. Mag-subscribe kayo ron. At sa aking podcast, Underpaid with Stanley Chi sa Spotify and Apple Podcast. Kinig na't mag-subscribe. Siyempre, kung kayo ay mahilig sa mga stand-up comedy gigs na gusto nyo manood ng live, abangan nyo yung gig schedule ko sa mga social media accounts ko. At siyempre, yung mga racket ko sa 1PH Feelings tuwing linggo ng gabi, 9 o'clock to 11 p.m. At sa Radyo 5, 92.3 News FM, meron naman akong Good Vibes na tuwing 7:30 to 9 o'clock ng gabi. Monday to Friday yun, ha? So, paano ba yan? Kita-kits tayo sa next video, dito lang sa Philcoche. Bye-bye! Thanks for watching! For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philcoche na!